Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At muli, tayo po ay pinagpala ng Panginoon at tayo ay binigyan ng panibagong buhay upang tayo ay muling magpuri at sumamba at magbulay-bulay ng kanyang salita. At ang ating pong pagbubulay ngayon, umaga ay sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Sabi po dito, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos na hindi kayo iiwan ni pababayaan man. Ang ating pong tema ay huwag matakot, kasama mo ang Diyos. So, tayo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Hayaan mo, Diyos, na samahan mo kami sa pagbubulay ng iyong salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy ka naming makilala sa malalim at biblikal na pamamaraan. Sa mga nakalipas na araw, patawaran mo kami sa aming mga pagkukulang. At sa umagang ito, patuloy maunawaan namin ang iyong salita. Samahan mo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, ngayong umaga po, muli po, sa ating buhay ay madalas tayong humaharap sa mga sitwasyong puno ng takot, kawalan, ng katiyakan, at pangamba. Ganon sa trabaho, sa pamilya, o sa ating kinabukasan. Ngunit sa bawat laban, may isang katiyakan. Ang Diyos ay kasama natin. Sa panahon ni Moises ay papalitan na ni Josue upang pangunahan ang Israel patungo sa lupang pangako. Ibinigay niya ang mga salitang ito. Isang paalala na ang tapang ay nagmumula sa presensya ng Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. Tingnan po natin ang mga talata na atin pong binasa. Una pong bagay ay sabi doon, magpakatatag. Dahil ang Diyos ang ating lakas. Sabi po nung talatang yon, ano po? Ang tunay na katatagan ay hindi galing sa sariling lakas o tapang, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo may pananampalataya sa Kanya, makakaya nating harapin ang anumang hamon. Tulad ni David, na humarap kay Goliath, hindi dahil malakas siya, kundi dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Sabi nga nung talatang sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kagipitan. Kaya nga kapatid, sa bawat umaga, bago tayo simulan magsimula sa trabaho o harapin ang problema, ipaalala sa sarili, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos na nagbibigay ng lakas. Amen. Kaya nga po, tiyak ang ating tagumpay. Tiyak na tayo ay masaya ang ating buong maghapon. Bakit? Dahil
kasama natin ang ating Panginoon. Ikalawa po ay sabi doon sa talatang yun, lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat. Opo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin din niya ito. So kapatid, ang tapang ng Kristiyano ay nakabatay sa katapatan ng Diyos. Hindi kailanman nagbabago ang kanyang pangako na siya'y magiging kasama natin saan man tayo naroroon. Joshua chapter 1 verse 9, kahit sa gitna ng kabiguan, may katiyakan tayong hindi tayo iiwan. Amen. Tayo marahil ang nangiiwan sa Diyos. Pero ang Diyos kailanman hindi tayo iiwan. Kahit sa panahon ng katiyakan, kahit sa panahon ng mga problema, mga pagsubok, kapatid, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya nga po sabi ng Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako ay iyong Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kapag tila ba mahirap na ang sitwasyon, alalahanin, ang tapang ay bunga ng tiwala. Hindi ng walang takot. Dahil alam mong tapat ang Diyos, kaya mong magpatuloy kahit anuman ang mangyari. Ikatlo, doon sa talata na ating binasa ay sinasabi na huwag kang matakot. Bakit? Dahil hindi tayo iiwan ni Yahweh. Yan po ang katotohanan. Sabi po ng banal na kasulatan, kapatid, hindi tayo iiwan kailanman ng ating Diyos. Ito ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kapatid, ang presensya niya ang nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo. Kahit sa panahon ng kawalan o kalungkutan, nariyan siya upang alalayan tayo. Kaya nga, kung may pinagdadaanan ka ngayon, sabihin mo sa puso mo, Diyos, alam kong kasama kita at sapat na iyon. Kaya sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 6 ay isang paalala ng tatlong mahalagang bagay. Maging matatag sapagkat ang Diyos ang ating lakas. Magpakatapang sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay laging kasama natin. Kahit sa bawat umaga, bago ka lumabas ng bahay, o humarap sa bagong araw, sabihin mo sa iyong sarili, kasama ko ang Diyos. Kaya't ako'y may lakas, may tapang, at may kapayapaan. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito, pagkat napakaganda ng ating pinagbulay-bulayan ngayon. Ano po? At ito ay magsisilbi sa ating kalakasan ng ating pananampalataya at ganon din katatagan ng ating pananampalataya. Sa buong maghapon, ito'y maging gabay natin, maging giya sa ating mga pupuntahan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa paalala ng iyong salita ngayong umaga. Salamat po dahil sa bawat takot at pangamba, nariyan ka upang magbigay ng lakas at tapang. Turuan mo kami magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon at huwag matakot sapagkat alam naming hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Basbasan mo ang aming araw, ang aming pamilya at lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming panalangin, ang aming sandigan at tagapagligtas. Walang iba kundi ang aming Panginoong
Hesukristo. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin.